Hi friend! Magbibigay ako sa isang negosyo sa inyo ngayon na hindi basta-basta malulugi kahit may pandemic. Meron bang ganon? Yes, gusto mo bang hulaan kung ano yun? Kung gusto mo hulaan, comment ka na ngayon. Gusto mo bang malaman? Sirit na ba? My friend, ang isang negosyo ngayon na in demand na patok kahit may pandemic ang tinatawag ay... Kung gusto nyo malaman, tune in! Know the drill para sa mga taong gusto talaga naghanap ng pagkakakitaan. Ito yung channel sa iyo. Subscribe, syempre, click the bell button, isama na natin pati all. Okay, nabitin ba kayo sa sasabihin ko po talaga kung ano po ang isang negosyo na patok po talaga ngayon na basic needs na mahilig talaga sa atin mga Pinoy. Itong negosyo na ito ay walang iba kundi ang food business. Yes! So right now, let me explain to you bakit magandang food business. Number one, kasi you can start a food business with small capital. Sabi ni John nga hindi mo kailangan magbayad ng rent. Sa bahay lang pwede na. Hindi mo rin kailangan bumili ng kitchen utensils kasi meron ka na. Which nag-isip-isip ko, totoo yun, no? My question to you, my friend. Kumbinsido ka na ba na talagang maganda pa rin talaga ang pagkain as a business? Malay mo, ito nang hinihintay mong negosyo. Bago ka mag-umpisa, tanongin mo yung sarili mo, sino ang gusto kong parokyano? Kasi ang pinakaayaw mo, bumili ka na marami tapos nakatenga at hindi kayang ibenta. So I'm sure, marami sa atin po ang gusto mag-umpisa ng tindahan sa labas ng bahay. Nagbebenta ng mga snacks, pagkain, tapos drinks, kape, asukal, mantika, noodles, toiletries, at marami pang iba na ginagamit sa pang-araw-araw. So, the next question, ano ba ang kailangan na gawin mo? Ay kailangan gumawa tayo ng simple na business plan. At pag simple business plan, nag-uumpisa talaga ang business plan sa target market. Bago ka mag-umpisa, tanongin mo yung sarili mo, sino ang gusto kong parokyano? Pwedeng mga, siyempre, kapitbahay, pamilya, estudyante kung malapit ka sa school, di ba? Or malapit ka sa mga ospital. Or sa opisina. Diba? Yan ang, check mo yung area mo. Sino ba talagang target market? Tapos next, isipin mo yung problema nila at saka nararamdaman nila. Siyempre, ang mission, provide, again, quality products and affordable and fast service. Ano man vision mo? Siyempre, ang vision mo na ikaw ang pupuntahan pag meron silang kailangan. Diba? Ng mga taong nakapaligid sa iyo. Tapos punta na tayo sa business, profit naman tayo. Anong target po natin? Financial goal po natin, bumenta tayo ng 5,000 pesos per day. On the first 3 months, tatlong buwan, first tatlong buwan or 6 months. Sige, mga umpisa ka siguro 500, then 1,000, then palaki ng palaki na po yan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.